Cold morning guys. So Thursday ngayon and medyo umuulan dito sa Sydney, tapos malamig pa yung panahon, 19 degrees. Kaya ito buti lang may dala akong ano ba, windbreaker na jacket. Manipis lang siya pero at least nakakatulong kapag humahangin, hindi ako ganun nilalamig. So first order of business is maghahanap ako ng mapagbe-breakfastan, siguro coffee shop na lang muna. Tapos ayan, magko-coffee ako para mapoops rin kasi parang 2 days na yata akong so sakit din siya ko pero ay lumabas na, so kailangan natin ng pampatulak. So okay, maghahanap ako dito sa George Street ng mapagbe-breakfastan, tapos para maganda rin yung view. Okay, let's go. Andito na ako sa George Street and wala masyadong tao kasi siguro umulan or masyado pang maaga. So maghahanap ako ng coffee shop na pwedeng may upuan sa labas pero hindi nababasa para ma-feel natin yung malamig na weather. Okay guys, andito na ako sa Manon Brasserie. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce. Dito na lang ako mag-breakfast and take view while having your breakfast. Our first expensive breakfast. So susulitin natin to, di ba? Alang-alang sa The Grom, di ba? Kakain tayo dito with this view. Okay, so ano na to? I think $40 itong lahat. Oh my god. So mamaya mag-ano lang ako, 7-11. Can I get the bill, please? Yeah, bring it. Okay, thank you. Paying cash, sir? Yeah. Do you accept cash? Yeah, we do. Just inside. Okay. So your table number is 540. Okay. Thank you. Alright. Tapos na tayong mag-breakfast sa The Manon Brasserie. So, $13 and 50 cents lang pala yung bill ko. So, okay na rin. So, that's around 1,200 for an omelette and coffee. Tapos ngayon, babalik na muna ako ng accommodation para try kong mag-detoxify kasi 2 days na. Tapos, ayun, buti huminto na yung ulan pero makulimlim siya. Sana huminto na siya ng tuloy-tuloy kasi mahirap mamasyal pag umuulan, diba? So, yun. Ayun guys, so pupunta lang ako ngayon sa Bondi Beach. Nagtatry ako sumakay ng bus 333 from Museum Station daw. So pupunta na ako doon. Guys, yung weather dito sa Sydney, unpredictable. So sobrang araw naman ngayon. Ito guys, malapit na ako sa Elizabeth Street Bus Station dito sa may Museum Station. And hintayin ko na lang yung bus 333 papuntang Bondi Beach. Guys, ito na yung bus. Sasakay na tayo ng bus papuntang Bondi Beach. So sana okay itong Opal card.
pala yung mga bus drivers na yun. Monday Junction na. Medyo hindi lang ganun ka-advance yung bus station nila dito kasi hindi nakalagay yung ano, kung saang bus stop ka na, unlike sa Korea, di ba? Hindi ko lang sure sa Japan kasi hindi pa ako nakapag-bus, pero yun, dito pa lang nakalagay. So titingnan mo lang yung station or titingnan mo na lang sa Google Maps kung nasaan ka na. Ayan, dito ka na lang mag-base. Guys, finally I made it to the Bondi Beach. So naamoy ko na yung dagat. Tapos mamaya doon din ako sasakay sa kabila, opposite side lang, pabalik ng Museum Station. Ano rin, bus 333. Pero nakita ko na yung dagat kanina and ang ganda. Ayun. So punta na natin. So ito, walking sa street ng Bondi Beach. Ayun, oh, di ba? Ganda ng dagat nila eh, oh. Ito, pababa na ako sa Bondi Beach. Dito lang tayo sa gilid at baka may dumangan sa sakyan. Woo! Wow, ang ganda. Di ba? Ang dami ng mga tao, oh. Ay, di pala ganun karami. Medyo konti lang. Baka yung iba nandun sa Manly. Pero ito ang ganda. Paano kaya ako makakapag-selfie dito? Ay, sayang hindi ako nagdala ng board shorts eh. Parang plan ko sana mag-swimming. Wow. Kasi parang ang hassle pag mababasa ka eh. Tapos eto guys, pag dinire-diretso nyo, ito na yung ano, iceberg pool. Ito yung pool na aampiyasan ng tubig galing sa dagat. So, eto. Pakita ko sa inyo. Yan. Ooh, ayun ah. Akala ko close siya. Nakalagay sa internet close eh. O, diba? Hindi lang ganun kalakas yung alon. Kaya hindi umaampias ngayon. Diba? Parang sarap mag-swim dito ah. Tapos, ayan yung Bondi Beach. Explore lang natin tong onting kahabaan ng Bondi Beach. Pero hindi na tayo masyado magtatagal kasi ang init, sobrang init ng sikat ng araw. Though medyo mahangin, pag umahangin lumalamig, pero ayan, good luck na naman sa balat natin. So after nating mag exfoliate, so balik na naman tayo sa pagiging nog-nog. So ayan, explore lang natin to ng onte. Tingnan natin kung ano meron dito. Yan. So doon andun yung parking ng mga sasakyan. Doon. Yan. Tapos malawak din yung parang beach area nila. Ayan yung sun. Tapos puti rin naman, so maganda. Tapos kulay ng dagat is parang green or turquoise. Yan. Tapos meron din ditong lawn area
So, kung sa mga gusto mag-move on dyan, ayan, pwede magmuni-muni dito. Tambay ka lang. Ayan. Para mabilis maka-move on. Hindi dapat dinadamdam. Charing. Ayan. Tapos, eto. O, si Kuya naligo. Ayan. Whew. Itong nilalakaran ko, ano na to, papunta na to ng main road. Tapos, pupunta na ako ng bus station 333. Ayun, may dog. May golden retriever. Kala ko aking sinisisitan eh. Mukha ba akong aso? Nasa main road. Ayun yung dog. Ayan, pupunta na ako ng bus station. May beach dog. Diba? Ayun o. Inaamay-amay niya. Or pupupo siya. Si Doggy oh. Swerte. Nasa Bondi Beach. Yung pamasahe pala kanina from Museum Station hanggang din sa Bondi Beach ay nasa $3. So, ayun. At least, mura-mura. Bababa na ako ng bus, guys. Ito sa may Brisbane Street. And ito yung tsura ng Brisbane. And malapit na to sa Museum Station. Dun yata. So maglalakad na lang ako papunta dun. Tapos, uuwi na lang muna ako sa accommodation para mag-charge kasi lobat na rin tong mga gadgets ko. And mamaya siguro pupunta na lang ako sa may pedestrian ng Harbour Street. Or ano, pupuntahan ko yung Oxford mga thrift store. Check ako may mapipili ako para sa susunod ko na trip. Ang ganda dito guys, oh, merong park. Ay, ano ba to? Cathedral ba yan? Yan. Or I don't know. Tapos itong side na to parang ano, peaceful. Ito yung pagdating dito parang chaotic, ang daming tao. Ayan, oh. So dito yung way pabalik ng accommodation. Tatawid tayo dito. Ito na pala yung Hyde Park. Nakita ko lang sa mapa. Ayan. Hyde Park. Tagal naman mag-green ng pedestrian. Yes, and we are here at Hyde Park. Ngayon ay 3 o'clock na, lamig ng hangin. So magsuot na lang muna ako ng jacket. Meron dito ano, David's Kitchen, Malaysia and Thai Asian cuisine. Ayun ang price, o diba? Ayun guys, nakapagpahinga na ako ng onte. Tapos wala nang hila-hila mo sa toothbrush. Didiretso na ako sa Saver Thrift Store. And sana makakita tayo ng pwede natin bilhin na magagamit sa susunod na trip. Didiretsuhin lang natin tong anong bang ito? Goulburn. Tapos appreciate muna natin yung kagandahan ng mga buildings dito. Ay, andito naman tayo sa paakyat na kalsada. So didiretsuhin lang na dito hanggang marating tayo ng Riley Street. And then kakaliwa. Tapos dun na yung Saver Thrift Store. Ayan. Ano to? Hotel Hollywood. Parang inuman. Oh, dito ang tahimik. Walang masyadong tao. Parang residential area na siya. Yan. Medyo malagpas tayo, no? Nililigaw na naman tayo nito ni Google Maps eh. Pero sige, dire-diretsuhan lang natin. Nagmakarating tayo ng Riley Street, kung nasaan yung Saver Thrift Store. Oh, guys, I found it. Saver's Thrift Boutique. Dito pala siya sa may corner ng Pelican Street and Oxford Street. So, let's get in. Oh guys, so may mga shoes. Tingnan nga natin itong boots.
Kasi ano laki ng size. Tapos may mga polo, ganyan. Wala yung mga pang winter outfit na may fur, ganun. Ito pala may maliliit. Kaso baka mabaho yung paa. Ito may boots. Kano to? Kaso malaki. Ito kung meron silang pang rain long coats, tsaka coat and jacket ski. Magkano to? $29.49. Wala yung may fur. Wala tayong mabibili dito ah. Ito. Itong coat. $49.99. Okay, so look what I found. Gamusa boots, mini boots. Magkano kaya ito? Walang nakalagay na price. Ah, ayun. $32.79. So around 1,200 pesos. Kaso size 9 lang siya eh. Check ko nga. Oh, bagay ba? Boots kung boots pero parang masikip. Pero mainit siya sa paa. Diba? $32. Kasi masikip eh. Ayun. Paano pag sa kaliwa? Parang okay na kaso ang sikip kasi. Parang okay siya, maganda ganyan. Kasi masikip dito sa tip. Baka sumakit yung mga daliri ko habang naglalakad ng matagal. Even lang. Oh guys, ito kaso size 11. Oh. Diba? Sige, sukat natin. Ayan. Tapos may mga coats din. Magkano yung mga coat? Ito mura lang. $16. Mga ganun lang yung presyo ng coat. Sige, tingnan natin to. Ay. Pag medyo maluwag, may medyasan ko na lang. Ay, hindi masyadong maluwag. Oh. Ay, laki ng uwang. X. Hindi natin siya bibilin. Oh guys, I found something. Sakto sa size. Oh. Hindi pa siya ganun kapudpod. Diyos ko, sino kayong gumamit nito? Wala sigurong alipunga. Oh, sakto siya. Diba? Fit ko nga parehas. Masakit sa paa yung shoes. So, skip na natin yun. Pero ito ay good finds. Ito. It's only $2.99. Tapos ito $4 lang yung glove. So ito na lang yung bibilin ko. Jackpot na tayo dito. Scarves at saka gloves. $7 lang lahat. So parang nasa 280 pesos. Okay, I got my thrift items from Savers Thrift Store. So ayun, scarves lang and gloves. So, pwede na yun. Hindi na ako bibiling sapatos. Baka pagsisihan ko pa eh. Okay, so babalik na muna ako ng accommodation and then maglalakad-lakad ako dun sa bilihan ng shoes. Guys, medyo nakakatipid ako kasi ang iniinom ko is yung tubig from faucet, tap water siya. Actually, mas masarap pa siya kaysa sa mga mineral water na tinitinda sa Pilipinas. So, yun. So, parang nakakasave ako ng $3 to $4 a day. Kasi malakas din ako minom ng tubig. O, diba? So, tip ko niya yun sa inyo. Actually, yung chan ko maselan. Pero, nung tinry ko uminom kahapon, hindi naman na siya sumakit. So, ibig sabihin, okay talaga yung ang tubig nila.